May papapanood po ako sa inyo, ha? Panoorin po natin to. Good afternoon, everyone. I thought it'd be a good opportunity. Wait lang, sir, ah. Ayusin lang po. Hey, sir, sorry. It's okay, it's okay. Yes, sandali na. Okay, okay na? Yes, go ahead, sir. Yeah, again, good afternoon, everyone. I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the goings on of the House. I think it's no secret as to what transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojidi III being the lone nominee for Speaker of the House. Why Bojidi? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said, ayaw niya. Nilinaw niya, hindi daw chosen. Okay, okay. Ulitin natin, ha? From the beginning. And Kong Albi gave way for Kong Bojidi. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojidi. We are a collegiate body. The speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, nung lumabas po ang pangalan ni Congressman Bojidi, yan po ang nominate bilang Speaker of the House. Sir, sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Bojidi. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Bojidi. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of... Style niya nung Pangulo, si Pangulong Duterte. Alam mo, Totoy. Makinig ka, Totoy, ha? Pinainit mo ulo ko. Ha? Totoy. Alam mo ba, ako, involved ako noon eh. Alam na alam ko yung nangyayari noon. Nakatutok tayo noon sa labanan ni Cayetano tsaka ni Velasco. Alam mo ba, dahil sa nag-aaway yung dalawa, marami nagkaroon ng parang panawagan na si Pulong na lang ang maging speaker. Oh! Alam mo, pagkakataon niya na yun eh. Sa totoo lang. Kasi yung mga congressman medyo naguguluhan. Sino ba? Si Velasco ba o si Cayetano ba? Oh. Alam mo, mismong siya ayaw niya eh. Hindi nga siya nagpapakita eh. Tutoy. Ha? Tapos, sabi pa ni Pangulong Duterte, pag yan nag-speaker, mag-resign ako. Publicly yan, ha? Ginawa ba yan ng tatay mo, Tutoy? Hindi, di ba? Pangalawa, meron bang pag-iimpluwensya na sinasabi mo si Pulong sa iba? Eto lang, ha, makinig ka. Naalala mo yung nagkaroon ng problema ng speakership nila Cayetano noon? Di ba? Eh, pwede niya sanang, ito na lang si Cayetano, o ito na lang si Velasco. Walang ganun. Pareho niyang close yung dalawang yun. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Tutoy, baguhan ka pa lang dyan, huwag ka masyado nagmamagaling. Ha? Eto, meron tayong prueba na kayo ang pumili. Kayo ang pumili. May prueba tayo. Eto ang video. Weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking... Paano magpapakita? Muro-muro na lang kayo dyan. Nagagaguhan na lang kayo dyan. For the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinama... Ayan ha, pakinggan nyo to ha. Huli siya sa sarili niyang bibig. Ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo. Sino humingi ng si Speaker, di ba? Humingi daw ng meeting. Ano ginawa niya doon? Kumain lang ng spaghetti? Nag-steak lang ng wagyo? Ano ginawa niya doon? And doon nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo. Sa sarili mong bibig, Tutoy. Sa sarili mong bibig, Tutoy. Lumabas. Humingi siya ng resignation. What the Hindi ka na ako magmurap. Nakakabuisit kasi. Lantarang ginagago tayo mga Pilipino eh. Sa simula, sinabi niya independent naman daw sila. Keso ang nagdidesisyon daw yung grupo. Diba? Sinabi niya yun eh.
Pero ngayon, ano sinasabi niya? Pumunta si Romualdez kay Marcos at nag-resign doon. Tutoy, bakit nag-resign doon? Siya ba namimili? Si Marcos ba? Oh, kaya nag-resign, it only means one thing. Ang namili kay Romualdez ay si Marcos. So therefore, ang mamimili ng bagong speaker, si Marcos uli. Tama, mali. Yan ang mahirap sa mga madadaldal, mabilis mahuli. Sana kumanta ka na lang ng pyramid. Hindi, diba? Ano unang sinabi mo? Ang linaw nung sinabi mo noong una eh. Sino nagdidesisyon? Kayong party mates, blah, 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 blah. O ngayon, ba tumingin ng resignation siya kay Marcos? Di ba dapat kasi again hindi ho supposedly, ito yung sinasabi, independent, hindi naman ina-appoint ang speakership. The only thing na nagbibigay ka ng resignation ay kanino? Sige nga. Sa boss mo, di ba? Kailan ka pa nagbigay ng resignation sa kapwa mo ng empleyado? Ibig sabihin, dun sa boss mo. Ibig sabihin kung sinong nasusunod. Ibig sabihin kung sinong pumipili. Kaya nga ang isang sekretary, di ba? Sila nagte-tender ng kanilang resignation. O eto, i-resign na ako. Hindi naman yung sekretary pwedeng pumunta sa kamera. O magre-resign na ako Hindi, bakit? Hindi naman niya boss yun eh. O, ganun din ang kamera. Hindi naman niya boss ang si Marcos ba't siya humingi ng resignation doon? O, huli ka, bata. Huli ka, tutoy. O. Bilang Speaker of the House. That's the last time when we saw each other. Linawin natin, ulitin natin baka kasi na ano kayo eh. Ito si Tutoy, akala mo talaga magaling eh. Kaya tuloy na ito tuloy. Play. I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. That's the last time. Di ba? Obvious. Huli ka, Brad. Huli ka. Opo, sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may mas ni Presidente Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So wala, huli ka na. Kung ano man. Kahit anong palusot mo, huli ka, Brad. Ang gusto nila, kung sino man, ang gusto nila din. Sir, kailan yung sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Kita kami kahapon. Sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, did the President Boji What happened during... Makasabi ko lang, ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and so to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. Sir, following the resignation of Speaker Romualdez, what will happen to Saldico? The President did not ask the House... No, he offered to step down. Sir, wala po bang, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? Ayan na. Gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you... Ayan na. Ito, halatang-halata na yung tono. Halatang-halata na yung tono, ladies and gentlemen. Ano yung tono na yun? Ano yung tono na yun? Yung halatang wala na silang pakialam kay Saldico. Di ba? Parang, ilaglag na namin Saldico. Kasi, alam mo,
sa mga ganyang kasalanan, kailangan, sabi nga, the bucket must stop. Diba? Parang kailangan yung kasalanan, meron talagang patunguhan. Sino yon? Yung pinsan niya o yung itong si Zaldico? Oh. Mukhang talagang todo-todo ng paglaglag kay Zaldico. Zaldico, kung nakikinig ka, yung mga abogado mo nanonood dito araw-araw. Parating nyo to kay Zaldico. Kung ako sa'yo, ilaglag mo yung boss mo. Kung ako sa'yo.